Ito ang mensahe natin, ngayon ho ay, ito ho ay sa 1 Peter chapter 2 verse 11 to 17, ay pinamagatan po natin yang, ito ho ang mensahe natin, live as a Christian sojourners in this world. Ayan, yan ho ang mensahe natin ngayong araw na to. Mamuhay bilang mga Kristiyanong dayuhan sa mundong ito. Balikan ko lang ha, dayuhan lang tayo sa mundong ito. Amen. Sabi dito ho, mahalagang maunawaan nating mga Kristiyano na tayo'y mga dayuhan lamang sa mundong ito na nakikipamayan. Kahit saan ka dito tumira sa mundong ito, kahit mag-iba-iba ka ng lugar, kahit pa sabihin mong taga, halimbawa ako, babalik ako ng Masbate, kahit taga Masbate na ako, dayuhan pa rin ako sa lugar na yon. Kasi Kristiyano ako. Okay? Sabi dito, nakikipamayan lang tayo ng, take note sa word, saglit. Hindi tayo matagal natitira sa mundong ito. Ang iba, ay mabubuhay ako ng, nagpipray na mabubuhay siya ng 80 to 100. Alam niyo ba yung 80 to 100 ay hindi yung matagal na buhay? Dahil katumbas lang yan sa harapan ni Lord, wala pang isang araw. Balikan ko lang, ang buhay natin sa sanlibutan ito ay saglit na saglit lang. Kaya yung katabi mo, hanggat buhay yan, mahalin mo na. May lang ang buhay. Kasi bakit po? Tayo ho ay dayuhan lamang, nananahan, o nakikipamayan sa mundong ito. Saglit lamang na panahon, hanggang tayo tuluyang kunin. Huwag niyong kunin ang buhay na meron ka. Dahil wala tayong karapatang kunin ang buhay na meron tayo. Hayaan mong kunin niya na nagbigay. Amen. Si Lord ang nagbigay. Sabi ng Bible, si Lord ang nagbigay, sabi ni Job, si Lord ang nagbigay, si Lord din ang babawi. At sabi dito ho, panahon hanggang tayo tuluyang kunin, at hindi lang basta kukunin, kinuha ka na ni Lord, alangan naman, walang mapaglagyan. At ilipat ng ating Panginoong Hesus sa totoong tahanan natin sa langit. May langit na nag-aantay sa atin. So ngayon po, ang mensahe ho natin sasagutin, how should Christians, sojourners, live in this world? So paano tayo bilang mga Kristiyano, nadayuhan sa mundong ito, paano tayo dapat mamuhay? Kasi kung halimbawa mamumuhay tayo, mabubuhay pa tayo, halimbawa ako ngayon po ay 38 na, mabubuhay pa ako ng additional na 10 taon. Yung 10 taon na yun, dapat mayroon kang alam kung paano ang tamang pamumuhay. Kasi take note, dayuhan lang tayo sa mundong ito. Okay, una. Okay, paano nga ba? Ito ang una, sabi ni Pedro. Una, by turning away from the desires of the flesh. Sabi ni Pedro, itong basahin natin ho, Beloved, I urge you as a sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. Sa Tagalog po niyan, ang ibig sabihin niyan, sabi niya mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo, bilang mga dayuhan na pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran ninyo ang mga pagnanasa ng laman. Okay. Dahil dayuhan tayo sa mundong ito, mga kapatid, wag nating hayaan na yung pagnanasa ng mga taong makamundo ay maging kagaya din natin. Tandaan nyo, dati na tayong naging mga makamundo. Kaya lang, mamaya makikita nyo kung paano tayo inahon ng Panginoon sa pagiging makamundo at ginawa ng Panginoon na mga tao mga tagalangit na. Grabe yung mga terminology, no? Tingnan niyo sabi dito. Sabi sa Filipos chapter 3 verse 20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Kanina sabi ni Pedro, mga minamahal, huwag tumalikod kayo sa mga gawa ng laman dahil hindi kayo taga rito. Si Pedro nagsasabi. Ngayon naman si Pablo, sabi ni Pablo, subalit sa kabilang dako, mga mamamayan ng langit na tayo. Mula roon, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas. Anytime, babalik si Lord. Naniniwala ba tayo doon? Amen. At yun marami ang sabik. Kaya lang, sa pagbabalik ng Panginoon, marami muna ang trahedya. Ito na nga po, ang dami. Hindi na halos ma-explain. Sabi dito, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan sa langit. Inulit po yan ni Pablo. Okay, sabi dito, kabila na po ang ating mga naririnig at nakikita sa mga balita na mga masasama at pangit na mga pangyayari. At lahat ng ito ay may mga paalala sa atin tulad ng bagyo, baha, lindol, sunog at maging ng gyera. Lahat ito ay nagpapakita na hindi maganda manirahan o mamalagi sa mundong ito sapagkat laganap ng kahirapan at kasamaan na lalo pang, take note sa word lalo pang sasama sa mga susunod na oras
Sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, take note sa word, lalo pang sasama. May pag-asa pa ba? Hindi nyo nakikita, no? So, halos wala na po, kaya nilitan ko. Ang sagot natin ay? Okay, amen ang sagot. Bakit po? Tayo mga Kristiyano ay makakasagot ng may malaking amen. Bakit po? Sapagkat wala dito sa mundo ang ating tunay na pag-asa. Makasasagot tayo ng amen dahil hindi sa mundo ang ating pag-asa. Balikan ko lang ha. Wala sa mundo ang tunay nating pag-asa. Wala rin sa mundo ang tunay nating tirahan. Amen. Sino dito mag-claim na ang bahay ko, pastor? Dito sa mundo wala itong pagkasira. Wala tama. At sabi dito ho, sapagkat wala dito sa mundo ang ating tunay na yaman. Wala dito sa mundo ang ating tunay na kasiyahan. Kundi nasa Diyos na nasa langit kung saan nandun ang lahat ng mga bagay na walang pagkawasak, walang pagkaluma, walang pagkabulok. Salamat dahil dayuhan lamang tayo sa sanlibutan ito. Salamat sa Diyos. Dahil kung taga rito tayo at sinalanta na ng lahat ng bagyo, sinalanta na ng lindol ang lahat ng bagay na meron tayo, kawawa naman tayo. Puri ng Panginoon, hindi tayo taga rito. Kaya kahit maubos ang mga bagay na meron tayo, huwag lang muna ang buhay. O kahit makuha ng dilubyo ang buhay natin, may pag-asa pa rin tayo dahil hindi tayo taga rito. Taga langit tayo. Sure ako doon. Taga langit po tayo. Kaya nga pag may parating na mga sakuna, may mga parating na dilubyo, pag matutulog ka, isa sa dapat mong isettle bago ka matulog ay yung puso. Huwag ka matutulog ng galit. Ba't ka galit? May hindi ka pinapatawad. Tandaan nyo, pag namatay ang isang tao na may kagalit, hindi nagpatawad, hindi pupunta ng langit. Nabasa nyo yun? Sa Mateo chapter 6, patatawarin tayo ng Panginoon dahil nagpatawad tayo. Pero hindi niya tayo patatawarin dahil hindi tayo nagpatawad. Matulog ka na may kapayapaan sa puso. Paano nga ba ho mamuhay ang isang dayuhang Kristiyano sa mundong ito? Una, talikuran natin ang mga bagay na makalaman na hindi na bagay sa ating mga Kristiyano. Tandaan nyo ho, hindi na tayo taga-mundo. Tayo yung mga taga-langit na hindi na magandang tingnan. Isipin mo ho, taga-langit na tayo. Pastor, andito pa tayo sa mundo kaya pwede pa yun. Medyo nakakahiya. Bakit po? Taga-langit na tayo. Ang turing sa atin ng Diyos, isipin mo, nasa lupa ka, pero ang turing sa iyo ng Diyos, kasama na niyo sa langit. Kaya lang, kailangan natin mag-stay muna ng saglit sa sanlibutan para i-model ang buhay sa langit. Ano ba ang model sa langit? Ang buhay sa langit, walang murahan. Amen. Kaya ho, ang Christian di na nagmumura. Ang mga tao ho, mga Kristiyano ho, na dayuhan sa sanlibutan, pangalawa, kailangan ay mag-submit tayo sa mga authority, sa mga namamahala sa atin. Okay, sabi dito, 1 Peter chapter 2, sabi dito, be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme, or to governor as sent by him to punish those who do evil and praise those who do good. Okay, kakautan-utan na. Sabi dito, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng kapangyarihan sa bayan. Okay, kung nung panahon na namumuno sa kanila emperador, sa atin mo ang namumuno sa atin una kapitan. Pastor, babae naman kasi ang kapitan eh. Wala hong issue ang kasarian. Wala rin issue kung mataas ang katungkulan o mababa. Pati yung tanod, kailangan ho natin igalang. Amen. Amen ba tayo dyan? Amen. Pastor, hindi siya kagalang-galang eh. Kung manamit kasi, hindi ho yun ang issue. Ang issue, nasa ano ho siya, nasa authority. At hindi ho yan utos ng tao na taga-pamahalaan. Utos mismo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pagpasakop kayo sa namamahala sa inyo. Kung ito man ho ay sa lipunan, ito man ay sa gobyerno, lalo ho po sa simbahan. Kahit bata, wala hong issue ang edad. Kung siya ang nilagay doon sa katungkulan, sa authority, wala ho tayo magagawa kundi mag-submit dahil yun ho ang ating trabaho. Okay, so malinaw po yan. By submitting to the human authority, sabi ko sa inyo, mga dayuhan tayo dito, isa sa pinakamagandang ugali ng isang dayuhan, yung bago-bago lang. Hindi yan siya maangas.
Pag bago ka dating sa isang lugar, ikaw ang pinakamabait doon sa pamayanan, o doon sa bayan, o doon sa isang barangay. Bakit po? Dayuhan ka. Ang problema sa isang dayuhan habang tumatagal, dahil na-adapt na at isang araw, nakalimutan na dayuhan siya, iba na umaasta na ng angas. Kapatid, balikan ko lang, dumating man sa panahon, kasi hindi naman tayo sinabi ng Panginoon, na porke dayuhan ay hindi na pagpapalain. May mga time sa buhay natin, na tayo bilang dayuhan, kaya pa rin pagyamanin ng Diyos. Minsan nga ho, yung dayuhan pa ang pinakamayaman dun sa isang pamayanan na dinayuhan niya. Tama. Pero wag sanang kalimutan ng dayuhan na kahit sa pinakamayaman, dayuhan pa rin siya. Balikan ko lang, dayuhan tayo sa sanlibutan ito. Kahit anong rangya ang ibigay sa atin ng Panginoon, wala tayong may pagyayabang o pwedeng ipagyabang sa harapan ng mga tao na kasama natin dahil Diyos ang nagbigay niyan. Ang Diyos ang nagbigay, kaya ng Diyos, bawiin po yan. Hindi ko na, hindi ko nalalaliman itong point number 2 natin dahil alam po natin, yan ho ay normal sa ating mga Pilipino na may sinusunod na batas. Pangatlo, dito tayo magtatapos. How should Christian sojourners live in this world? By living righteously. Ito ang inaasahan sa atin bilang mga Kristiyano na dayuhan sa mundong ito, inaasahan sa atin ng Diyos na mamuhay ng tama, mamuhay ng matuwid sa mundong ito. Mga kapatid, ina-expect sa atin ng Diyos na mamuhay bilang mga tao ho na naliwanagan. Sabi ko sa unang Pedro chapter 2 verse 11 to 17, basahin ko na lang po dito sa Tagalog. Sabi dito ho, verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil, upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Kaya tayo gagawa ng mabuti, hindi na para maligtas. Kapatid, ligtas ka na. Amen po ba? Kaya nga ang tawag sa atin ni Pedro at saka ni Pablo, maging ng Panginoon, ay mga tagalangit, hindi na tayo tagalupa. Kaya lang, andito pa tayo sa lupa kasi may mission pa tayo. Bakit ka magtatagal sa mundo kung wala ka nang gagawin? Tama? Pero hanggang mayroong kang buhay, it means may mission ka pa. Kaya wag natin sulukin ang buhay na meron tayo. Kung nabuhay ka ngayong araw na to, may misyon. Kung mabuhay ka bukas, may misyon. At hindi lang yun para sa ating mga sarili. At take note, hindi lang din yan para sa iyong pamilya. May mission ka para sa gawain ng Diyos. I-connect lagi natin ang ating mga buhay. Wag lagi sa ating sarili. Pag nabuhay ka bukas, Lord, may mission pa ako sa buhay. Hindi lang para sa asawa ko, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para din sa simbahan. Isama nyo lagi po ang simbahan. Dahil kung wala ng part ang simbahan sa iyong buhay, ibig sabihin spiritually, ano pa ang sense? Kaya tayo nabubuhay sa mundong ito, nag-i-exist sa mundong ito, dahil may purpose pa ang buhay natin. Spiritually, kailangan pa natin magpatotoo. Kaya nga sabi dito, mamuhay tayo na mayroong katuwiran. Kapatid, kung tagalangit ka na, dapat namumuhay ka na ng parang tagalangit. Mahirap, no? Kaya pala, yung mga unang born again Christian nung panahon na mga siguro matatanda na, kaya pala ho sinasabi sila mga baliw. Kasi bakit po? Yung kanilang kilos ay panglangit. Sa panahon natin ngayon, hindi na nakakarinig ang mga Christian na tawagin mga baliw. Hindi na nakakarinig ang mga Christian sa panahon natin ngayon ng mga loko-loko. Bakit po? Unti-unti na natin ina-adapt muli ang buhay ng mga tao makamundo. Mali. Balik tayo ho sa panahon. Kaya ho ang mensaheng ito ay pagpapaalala ng mga tagalangit na tayo na pag sinabi ng Panginoon, nandun ka sa isang malaking grupo, bigla kang kinausap ng banal na espiritu at sinasabi sa iyo ng banal na espiritu, mag-pray ka. Eh, baka awkward kasi baka makita ako ng mga tao dito, be-pray, hindi naman ito prayer room. Kapatid, tagalangit ka. Hindi ka taga-mundo. Eh, pinaluluhod ka ng Panginoon. Andun ka sa oval, pinaluluhod ka. Lord, ikaw ba to? May mga time, may mga awkwardness na quote in quote, inuutos ang Panginoon. Na hindi mo mapahihindihan dahil siya nag-uutos. Bakit? Hindi ka taga-sanlibutan, taga-langit ka.
Mamuhay kayo na maayos. 15. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng iyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Marami sa sanlibutan sorry sa word, gagamitin ko na to. Bobo. Marami sa sanlibutan ng mga taong bobo. Alam nila mali, pero ginagawa nila yung mali. Pero tayo mga Christian, wala dapat tayo takot. Minsan takot tayo talaga sabihan eh. Sa totoo lang, takot tayo sabihan. Bakit kaya tayo takot? Ayaw natin tawagin nila tayo pakialamero. Yun ang mahirap sa buhay ng pagiging Christian. Paano yung pag-inutos ng Panginoon? Pili tayo, pili. Pag sinabi ng Panginoon, sabihin mo nga dun sa tao na yun, mali yung ginagawa niya. Ngayon yung tao na yung kilala mo, ay papalag. Lord, pwede ba iba na lang? Pili ka, magagalit yung tao na sasabihan mo dahil pupunayin mo siya, o magagalit yung Diyos na nagutos sa'yo dahil hindi mo sinunod. Doon tuloy tayo ngayon sa isang peligro. Pili ka lagi. Nasundin si Lord. Dahil si Lord may kakayanan siya na tayo parusahan. Yung tao pwede tayo pakilitan, yung tao pwede tayo murahin, pero hindi niya tayo pwedeng ipunta sa impyerno. Okay? Si Lord lang ang may kayang gawin nun. Ibig sabihin, matinding parusa. Sabi 16, mamuhay kayo tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawin dahilan sa paggawa na masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin. So, itong mga tamang pamumuhay, tayo po ay malaya. Sa totoo lang wala na nandito robot. Wala. Lahat tayo na nandito, pwedeng gumawa ng mga bagay na gusto natin. Masama, kasi pastor, Christian ako, pero gusto kong gumawa na masama. Wala akong nagsabi wala akong nagkontrol. Na robot tayo. Hindi malaya pa rin tayo. Pero purihin ng Panginoon, dahil sabi ko nga sa inyo, ang mga Kristiyano ay dapat matatalino. Kahit malaya siya, tulad ko, halimbawa, example ko ng sarili ko. Ako ay nakakahawak ng mga pera. Isa sa pwede kong ipasya, kunin yung pera na yun at akuin kong akin. Una, wala nakakakita. Pero kahit malaya akong gawin ang bagay na yun, hindi natapos ang verse doon. Sabi doon, malaya tayo, pero magpaalipin tayo sa Diyos. Amen. Magpaalipin tayo sa Panginoon. Huwag natin gagawin ng isang bagay na ikasasama natin. Last, igalang ninyo lahat ng tao at mahalin ng mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo na may takot sa Diyos, igalang ninyo ang emperador. So doon natapos ang message natin. Na ang conclusion natin ay ito. Okay conclusion, sabi ni Apostol Pedro o ni Peter sa mga Kristiyanong kausap niya sa panahon niya, bilang mga Kristiyanong bilang mga Kristiyano, mga nakikipamayan sa mundong ito, dapat maging number one, mapagpigil sa sarili. Huwag ninyong iisipin lagi na the moment na mayroon kang gustong gawin na kasalanan o inuudyukan ka ng laman, huwag mong kakalimutan, kapatid, hindi na yan gawain ng isang tagalangit. Okay? Umiwas, tumalikod na, sabi dito ni Apostol Pedro, tumalikod sa mga nasa ng laman, magpasakop sa mga pinuno na mataas man o mababa ang katungkulan. Sabi niya, last, mamuhay ng tama, magpaalipin at matakot tayo sa Diyos. Yun ang mga bagay na kailangan natin ipaalala sa ating mga sarili, na ipinaalala sa atin ni Pedro. Ito sabi niya, ang tama at dapat na pamumuhay ng isang dayuhang Kristiyano na namumuhay sa mundong ito. Dayuhan ka lang sa mundong ito. Tandaan niyo po, dayuhan lang. So, kung sa mga susunod na araw, ay may mga tao papasok sa simbahan, lalabas sa simbahan, may mga Kristiyano na nagtutuloy sa simbahan at hindi nagtutuloy, doon natin malalaman kung talaga bang ang isang Kristiyano ay tagalangit na ang pamumuhay. Okay, balikan ko lang ha. Pag namatay ang isang Kristiyano, diba, ang claim natin tagalangit tayo, kukunin ka lang ni Lord. Sa napakasaglit na minuto, sa napakasaglit sigurong segundo, kukunin ka lang ni Lord. Nag-transfer ka lang doon sa talagang tunay na lugar mo. Kaya wala hong suffering. Kapatid, darating ang panahon, na-experience natin yan, hindi dapat natin katakutan mamatay, kukunin ng Panginoon sapagkat sure tayo, langit ang ating punta. In our application, okay, tularan natin ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad kung paano sila namuhay sa mundong ito. Hindi ho nagpakasasa ang Panginoon, hindi ho nagpasasa ang mga alagad ng Panginoon na nandito sa sanlibutan, namuhay sila ng tama.
Ano ang batas? Sumusunod sila. Ano ang isa sa pinakakilalang batas na sinunod ng Panginoon? Bubuwis. Sabi ni Pedro, Panginoon, sabi ni Lord, sino pa ang dapat nagbubuwis? Yung mga dayuhan, yung mga mamayan. Sinagot ni Pedro na tama, pero sabi ng Panginoon, para wala silang question sa atin, tara, magbuwis tayo. Manghuli ka ng isda. Ano na huling isda? Tilapia. Dami tila. So sabi ng Panginoon, okay, yung unang mahuhuling isda, mayroong pilak yun sa bibig. Kunin mo, tapos ibigay mo. Tax natin dalawa yun. Okay? So, maski si Jesus Christ at ang mga disipulo, nung nandito sila sa sanlibutan, namumuhay sila na maayos. Matuto tayo magpasakop at gumalang sa ating pamahalaan sa paraang tama at angkop sa paningin ng Panginoon. Gawin natin ang mga bagay na tama na alam natin upang maparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Balikan ko lang ho, ito ang pamagat ng mensahe natin. At ang sabi po dito ho, live as a Christian sojourner in this world. Balikan ko lang ng paulit-ulit, dayuhan ka lang sa mundong ito. Huwag mong iisipin, taga rito ka, pwede ba pastor magpundar? Pwede ka magpundar. Pero yung napundar mo, huwag mong gawin Diyos. Pwede kunin ni Lord lahat yan. Pastor, pwede ba magpayaman sa mundong ito? Kahit dayuhan lang, pwede. Pero huwag mong gawin Diyos ang kayamanan. Pastor, pwede ba dito sa sanlibutan, kahit dayuhan, pwede ba dito mag-enjoy? Pwede. Pero huwag mo lang kakalimutan na sa pag-enjoy mo, pwede mag-enjoy, pero huwag magkasala. Pwede. Kasi bakit po? Hindi sinabi ng Panginoon na hindi natin i-enjoy ang mundo. Tayo nga may karapatan para i-enjoy ang mundo. Dahil tayo ang marunong kung paano ito i-manage ng tama. Alam niyo po, kung lahat ng matitira sa sanlibutan ay mga totoong Kristiyano, lilinis ang buong mundo. Bakit po? Kristiyano ang nakatira. Amen po. Sa Diyos po ang pinakamataas.